iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Cheers, miss! Nabakalita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo. Yan! Same. Kasi nga ako ngayon ay mag-isa. Oo, nakakaloka itis. Dahil ang tita niyong Cora, ayan, diba? Nasobrahan sa paypakwa. Kaya nagpapahinga ngayon. Ikaw ba naman tirahin mo yung kalahating bote ng pepakwa? O, diba? Ano ka ngayon, pre? Diba? Hoy! Pero bukas makakapiling na natin siya. Nagpapahinga lang siya ngayon. Diba, ng bongga? Nagpapawala ng tama. Di ba kalahating bote ng pepakwa? Nakakaloka yun. Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Siyempre sa lahat pa rin po naman ng mga nakatutok sa ating digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating YouTube channel. Hello Philippines and hello world. O, diba? Siyempre sa mga bunga biyahe ngayon, ang sila Kuya Moon drivers. Hi! Ingat sa daan, hindi ba? Tabang wala na tayong magagawa sa traffic, diba? Kung hindi, kasanayan na lang natin yan. Ganun talaga, hindi ba? Pero eto na, kung ikaw naman din ay naboboard ngayong araw na ito, well, bibigyan kita ng pagkakaabalahan. Kung hilig mo lang din naman mag-tongits at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Unbelievable sa Game Zone dahil you can play real games of tongits with real people for free. May chance ka din maki-split over 34 million pesos ng papremyo at makakuha ng daily cash prize na 14,640 pesos. Ay! In fairness, gusto ko yun, diba? 14,000. May chance ka din na ang makukuhang cash credit nga ay pwede mong ilaro sa kahit na anong game or pwede mo rin tong i-cash out. O, diba? Kuha kaya cash out agad. 14,000 yun, no? Diba? Pwede mo, alam mo yun, pwede mo rin bisitahin ang kanilang mga social media page dahil meron silang 2 event araw-araw. Gka na ba? Kung Gka na, well, pwede mong puntahan yan or bisitahin ang gzone.ph and social media nila on Facebook, TikTok, and of course, sa Instagram na may username na Tara Game Zone. Gka na ba sa tongits? Well, tara na sa Game Zone. Tandaan, dapat ang gaming fun lang. Diba? Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan po natin that gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Oy! Ganon! Diba? Know when to stop naman talaga ng bongga. At syempre, bukas po magkita-kita pa rin po tayo dyan kung kayo ay taga Baguio City nga pala. Hello po sa mga nanonood sa atin dyan. Kung kayo ay taga Baguio at talagang, alam mo yun, gusto nyo lang din naman na makapagligtas ng buhay, pwede kayo mag-donate dyan kasama ang MX3
dyan sa may SM City Baguio sa may 3rd level yan. Bukas po ang bloodletting drive ng MX3 ng Dimery Foundation ng SM City Baguio at ng Philippine Red Cross. Puntahan nyo sila dyan, hindi ba? Para kahit papano, sa inyong pag-donate ng dugo, makakarugtong kayo ng bagong buhay. Bagong buhay! Naku, nakakaloka. Eto na! Mainit na pinag-uusapan ngayon ang the internet dahil nga kamakailan lamang ay ang isang pasabog kung saan nga naman, diba, nakumpirma ang nagsimula ito sa blind item hindi ba ni Sian Gasa na kanyang, alam mo yon, ipa-blind item na meron daw isang actress na nagbubuntis, 'di ba? Na may initial na BB. O, 'di ba? Last July 9 yan. 'Di ba? Kung saan nga naman inilathala ito ni Sian Gasa sa kanyang Facebook page. Kung saan nga naman nagbigay siya ng blind item na may isang actress na parang tipong, bakit nga ba magli-leave? Kasi, 'di ba, July 9 nang pinost ito ni Sian Gasa. July 8 nang mag-post naman din ang ABS-CBN na sinasabi sa publiko na si Bea Bores nga na kanilang, alam mo yun, talent or artist ay pansamantala po muna magli-leave of absence dahil nga sa kadahilan ng gusto daw ni Bea na mag-concentrate muna sa pag-aaral at makagraduate. July 8 yan. July 9, pumutok tong issue na ito. Yun nga, yung pagkakasabi ni Sian Gasa na meron nga daw actress na nagdadalang tao, kaya nga ba daw na magliliyab? Diba? Hindi naniniwala si Sian Gasa na ito ay, alam mo yun, na dahilan ng gustong mag-aral. Ako, nakakaloka yan. Halos umugong ito sa buong internet noong buong July hanggang sa mag-Agosto na. Halos samot-saring opinyon ang lumabas dahil nga, sinong tatay? Sinong nakabuntis kay Bea Bores? Bakit ganon? Bakit ang daming spekulasyon? Last August 12 na mismo na kinumpirma ni Bea Bores nang inilabas niya sa kanyang YouTube channel ng kanyang pregnancy. Diba? Kasi unang kumalat ito nung mga nakaraang araw. Nakasakasama nga niya sina Miss Tony Fowler, Alex Gonzaga, diba? Nang siya ay nagpa-pregnancy test para makumpirma at kasabay nito ang pagpo-post din ng kanyang pagbubuntis, 'di ba? Ang 22 years old na YouTube content creator at Instagram influencer at the same time star magic artist ay talagang nga naman gumimbal sa social media patungkol nga dito sa kanyang pagbubuntis. Kung actually marami magtatanong, sino nga ba ulit si Bea Bores, 'di ba? Yung iba alam namang kilala on social media, lalo sa digital platforms. Pero para po dun sa mga nakikinig sa atin, si Bea Bores po ay naging parte ng kadenang ginto na kung saan sila ang mga chuwariwap. Chuwariwap! Sila yung mga kasama ni Marga sa kadenang ginto. Siya yung mga, Marga, that's wrong. Yan yung malumanay na friend ni Marga. Habang inaapi-api ni Marga si Cassie, kung matatandaan nyo yung kadenang ginto serye na yan, hindi ba? Pero eto na nga, mapunta nga tayo. Halos, diba, marami ang nakisimpatya, marami ang nagbigay ng opinyon patungkol dito dahil nga syempre, panay nga ang post ni Bea Bores patungkol nga dito sa kanyang, alam mo yun, supposedly, hindi ko alam kung fiancé nga, hindi naman fiancé, boyfriend, yung ama ng kanyang pinagbubuntis. Eto na nga, nagulat ang lahat dahil kahapon po mismo, kasi diba una, hindi naman niya pinapangalanan kumbaga ang kanyang kinokontent ay ang gender reveal ng kanyang magiging anak. Yun yung naging tema, diba? Pero eto na, kahapon, talagang tahasan at walang, alam mo yun, pagkibit ng balikat. Etong si Mirai Yamada nag-post sa kanyang social media na naka-private naman din, hindi ba? Para po dun sa mga hindi nakakakilala kay Mirai Yamada, siya po ay parang, hindi ko alam kung Filipino-Japanese nga ba, parang ganon. 26 years old, diba? Kasi itong si Bea Bores ay 22 years old. Samantalang itong si Mirai ay kaka 26 years old pa lamang nitong January lamang. Diba? Si Mirai ay galing sa isang pribadong pamilya na kung saan nga naman isa sa pinakamalaking logistic and packaging
business ang hinahawakan nila. Sa kanyang mga profiles, itong si Meray, na siyang sinasabing tatay nitong pinagbubuntis si Bea Bores, ay sales and vice president sa kanilang kumpanya. At the same time, social media influencer din pala ito at ang kanyang mga contents. Kasi baka nagtataka, sino nga yan? Siya po yung nagko-content ng mga lifestyle contents like travels, fashion, daily life, ganito, ganyan. Na kung saan nga naman napansin din itong si Meray sa mundo ng social media. Hindi ba? Eto na. Nakakaloka kasi parang kahapon hindi na masukat akalain dahil hindi nga pinapangalanan at ayaw din, diba, pangalanan ni Bea Bores kung sino man ang tatay. Kasi parang marami nagtatanong sino nakabuntis, sinong ganyan. Hindi ko rin alam bakit ganyan yung mga tao, no? Na parang pag sinabi mong buntis ka, ha? Yung sasabihin sa'yo, uy, congrats. Ang tanong agad, diba, ganito, aminin nyo man, ang tanong agad, sino tatay? Diba yung mga ganun? Bakit? Ba't kailangan nyo malaman? Diba? Hindi na inantay mismo ni Meraya Yamada. Na alam mo yun, na kung ano-ano pa maging spekulasyon, kung saan nga naman, diba, kanyang ipinost sa kanyang social media ang pag-amin nga na yung kanilang relasyon na sinasabi, diba, ang dalawa. Yung relasyon nilang dalawa is hindi na nagwa-workout. Pero, bibihira sa lalaki tulad ni Meray. Alam mo, napabilib ako dito sa batang ito. Kasi, inako niya na siya yung may gawa niyan. Diba? Eto nga yung pagkakasabi niya, things may not have worked between Bea and I, but I never said I didn't want to be there for our baby. Ay, bravo! Diba? Bibihira yung mga ganyan lalaki yung pag nakabuntis, diba? Usually nga, tago-tago. Usually, ang mga babae naghahabol para panagutan sila. Pero eto, binoboluntaryo na yung sarili niya, diba? I may not have handled our situation the best. Kumbaga, the best option for me. I'm here. O, diba? Kumbaga, the best as of late. But walking away has never been an option for me. I'm here. I'm going to do whatever it takes to be the best father I can be. My daughter deserves nothing but the best, and I will support she deserves. I will do better for as long I am accepted into our child's life. Ready or not, I will answer the call with my whole heart. I hope and ask that we are given the privacy necessary to navigate our situation, most especially the journey of Bea's pregnancy, as smoothly as possible. Thank you. Yan ang panawagan ng mismong tatay ng pinagbubuntis ni Bea Bores. Bagamat ayaw niya ng pangalanan itong si Meray. Pero, diba, para sa isang lalaki na aminin yan, diba? Na para sabihin niya, oo, ako yung nakabuntis, ganon, okay na kayo? Hindi ko naman siya iiwanan. Diba? Usually kasi mga ganyan ang problema dyan sa mga diba? Pagka sinabi mong nabuntis, parang wala, tahimik na din yung lalaki, hindi magsasalita. Pero itong si Meray, diba? At a very young age, diba? He knows his responsibilities, diba? Yun nga lang, right after ng post nito ni Meray Yamada, ay nag-post din naman na ito yata si Bea Bores na parang who said na who wants na papayag ako mag-co-parenting. Parang tuloy ang mga netizen, parang nahahati ng opinion na, teka lang girl, diba? Bakit naman ngayon ayaw mo pa-co-parenting samantala ito binoboluntaryo na? May mga netizen naman na nagsasabi na, huwag daling sabihin ng ganyan. Pero pag nandyan na yung bata, diba? Iba na magiging usapan. Pero sa ganitong aspeto na yan, sa post mismo ng lalaking ito, diba nakaangtapang niya? Diba? Na para sabihin na, although speculations pa lamang, 'di ba, na kung sino nga ba, wala pang wala pa talagang kumpirmasyon Not until kahapon nung pinost niya ito, doon nalaman ng tao na siya pala. 'Di ba, yung mga ganoon Kasi nga naman, 'di ba, paano hindi masasabing siya? Dahil siya lang naman yung huli na nga namataan sa mga videos, sa mga vlogs o kung sa anong content man ni Bea na kasama niya. 'Di ba? At saka isa pa, 'di ba? Bibihira sa lalaki yan na tipong
volunteer. Uy, akin yan. Ako nga yan. Ako may gawa niyan, di ba? Pira yung ganun, di ba? Kadalasan, di ba pag ganyan, na nagkakaproblema ang isang babae magkarelasyon, laging ang rason na naririnig ko, hindi man lahat, sasabihin, sure ka ba akin yan? Di ba yung mga ganun tanungan? Pero eto, buong-buo niyang inako, di ba? Na siya ang may responsibilidad sa pinagbubuntis nitong si Bea Bores. Ang sabi naman ng ibang mga netizen, teko sandali, bakit parang ayaw niya magpa-cooperative? May nagbo-volunteer. Kumaga, nagbo-volunteer na yung tatay mismo nung dinadala mo. Pero ikaw, nagmamatigas. Bakit? Di ba? Na although alam naman natin na kaya din naman buhayin ito ni Bea Bores dahil syempre, di ba, kumikita na rin naman siya, may mga, alam mo, yung source of income na siya. Pero, ang pinagtataka ng ilan, bakit? Di ba? Na parang, nakaka-shock yun. Na parang ayaw mo pa-co-parenting. Hindi mo rin naman ito, kumbaga, hindi mo ito sinasabi sa publiko para lang, alam mo yun, na kaawaan. Ganun ba yung parang tema? Pero kasi sa akin kung ayaw mo din pala magpa-co-parenting, bakit natin ito nilabas din? Bakit tayo nag-react doon sa parinig ni Sian Gasa na may initial na BB na buntis nga, diba? Bakit tayo biglang may pag-amin? Diba? Kung ganun lang din naman na for the welfare, sa bagay, kanya-kanya kasing naman na opinion yan. At syempre, kanya-kanya din naman yan ng kung ano man ang nararamdaman ni Bea. I respect her, diba? Kung ayaw niya talaga. But still, yung ginawa ni Miray lang para sa akin na it's a brave thing to do na para sa isang lalaki na aminin mo na, oh my gosh, ako nga yun. Ako talaga yung may gawa niya na, diba? Na I will be there for our child. Nakakabilib yun na parang tipong very young age, 26 years old, diba? Pero sana, diba? Hindi ba, sabagay, matagal pa naman din yan diba? Na kung ano man ang magiging desisyon pa ni Bea, diba? Siguro lang talaga, dun sa mga nakapalibot kay Bea Bores, kasi syempre at her condition right now, iba yung kanyang kumbaga parang very sensitive yan kasi nga 'di ba pag buntis nga 'di ba na parang parang may mood swings na tinatawag. Sana lang yung mga nakapalibot sa kanya advisean siya ng tama. Hindi yung susulsulan siya na hindi okay lang yan, mo na kasi nabababae yan. Yung mga ganyan. 'Di ba? Ngayon nagbubuntis ganyan, aku-akuin. Ang ganyan mga reaksyon na aku-akuin ngayon tapos 'di ba nung bigla ka naman din ng bababae. May mga ganong issue akong naririnig. 'Di ba? Sabi niya, why alone, madam? Yun nga. Kasi nga lumaklak ng kalahating bote ng Pepa ko si Tita Cora kahapon. Sabi naman sabi niya, baka di sure. Baka di sure kung siya, sorry. So, kung totoo na buntis at ayaw sa tatay nung bata. So, isang bata na naman ang pinagkaitan ng parents. Hindi naman siguro. Sabi ko nga, ulitin ko John Batoon. Diba? At this, kumbaga pregnancy, diba? Journey, nitong si Bea Bores. Sabi nga natin, ang mga buntis kasi talaga, may mga mood swings yan at talagang kailangan talaga na lawakan natin ang pangunawa. Kasi syempre, hindi madaling magbuntis. Madaling bumawa, pero hindi madaling magbitbit ng anak ng 9 na buwan. Diba? Sana lang talaga yung panawagan natin, yung mga nakapalibot talaga kay Bea is mapag-advisean siya ng tama. Hindi yung, ulitin ko hindi yung susulsulan nyo dahil lang sa galit kayo dun sa, hindi kayo boto dun sa lalaki, diba? Na parang, yung mga parents lang kasi makakapagsabi niyan talaga, ng totoong mag-a-advise sa kanila. Hindi ka naman pwede mag-advise kung ikaw ay single, tapos wala ka naman jowa, diba? Tapos mag-a-advise ka kay Bea. Ano namang matinong advice ang pwede mong ibigay? Diba? Doon sa nagbubuntis at sa may nakarelasyon o kaya yun sa mag-asawa. Hindi mo pwedeng ganun kasi wala pa yung, although nakikita mo yung mga experiences mo, diba? Bumabase ka sa mga experiences mo sa nakikita mo sa paligid mo. Diba? Sa mga kaibigan na may asawa, diba? Na parang, diba? Si Mart talaga, sabi niya, paano po gumawa? Hoy! Hindi ba pwede? Mamaya pang gabi pa yon. Diba? Na siguro talaga dapat yung makausap niya is the right person.
na para, alam mo yun, mag-guidan siya ng tama. Not because, alam mo yun, dahil syempre sa pagkabata niya, 22 years old, diba? Aminado naman siya that she's not ready. Sinabi yun sa vlog niya, she's not ready but she's happy. Ganun yung pagkakasabi niya, ha? Na, 'di ba, na sana may mag-guide talaga sa kanya ng tama. I wish her well kasi talagang mabait naman na bata ito eh. Kasi nakikita naman natin talaga ito sa social media and at the same time, kinagiliwan natin to sa kadenang ginto, 'di ba? As a star magic artist. Yun nga lang sana, hindi na lang nag-press release na kasi, 'di ba, mag-aaral. Tapos ngayon, after a month, it turns out pala, nabuntis pala, kaya pala maglilive. So parang, nagmukha namang sinungaling ang ABS-CBN. Nag-post pa sila dahil sa maglilive ka dahil mag-aaral. Tapos ang ending, maglalabas ka sa channel mo ng pregnancy, alam mo yon, matters mo. Parang, yun lang naman sa akin. Nasad ako dun sa part na yun. Next topic, please. Si Bea Bores, Maylin Pauline, masyado ka naman. Si Bea Bores, siya yung mga, yung Powerpuff Girls ni Marga sa kadenang ginto. Ulitin ko lang, 'di ba? Minsan kasi di nakakabuti ang mga nasa paligid. May masamang sapi. Totoo naman. She's not ready, pero hindi mo sasabihin yan. John na Botoon, 'di ba? Grabe ka naman. She's not ready, pero nakibumbum tarat-tarat. Hoy! Hindi na bumum tarat-tarat. Siya ang binum tarat-tarat. Pero in fairness, nakaka-proud lang, 'di ba? Parang ako bakla ako pero na-proud ako dito. First time na marinig ko. Although may mga lalaki sigurong ganon, not publicly na sinasabi, 'di ba? May mga lalaki na talagang pinaninindigan naman nila yung kanilang ginawa, 'di ba? Hindi naman natin nila lahat. Pero ito, publicly, on social media, na ina-admit mo na ikaw yung tatay, it's a brave thing to do. 'Di ba? Yan ang lalaki, 'di ba? May lato-lato. Hoy! Ganon! 'Di ba? Kapag nakabuo, panindigan mo, 'di ba? Dapat, alam mo yun, maging proud ka, tatay na ako. Parang siya, 'di ba? Na proud siya maging ama. Kung gaya nga ng sinabi niya, 'di ba? Kung papayagan nga siya maging parte ng bata, he will do his best to be a good father. O, 'di ba? Well, humiling na rin naman siya ng privacy kasi very private na tao talaga itong si Mirai Yamada. Hindi ba? Alam naman natin, di ba? Maski ang kanyang pamilya. Kahit tignan nyo po yung kanyang socials ngayon, even sa Facebook, wala masyadong followers kasi parang naka-private talaga tong taong to. Di ba? Marami lang tayo makikita dyan na ano. Pero, ang importante sa lahat, di ba? Sana, di ba? Pagpe-pray ko yan na sana maging okay sila para sa bata, di ba? Lalo pa kasi sabi naman nila, di ba, magbabago pa yung once na lumabas na yung bata, baka babago yung bugso ng damdamin. Tsaka umiwas sa mga sulsolera, yun lang. Yung mga taong hindi naman din nakakatulong sa sitwasyon, yan na dapat iniwas-iwasin ni Bea Bores. Dumikit ka sa mga taong positibo. Hindi sa positibong alam nyo! Hindi sa positibo. Kung hindi sa mga nagdadala ng good vibes kasi kailangan niya ng isang buntis na tulad mo, hindi ba? Well, anyways, nako mga panggayan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aking pagbabalik ka, isang matigabong chikahan na naman ang aking babalitaktakin. Sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, ako po si Kapitana Sisa, and we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo